Isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa sanlibutan. Lahat ng nilalang, mapatao man o laman lupa, nararamdaman ito. At ang karamihan sa mga nagmamahal handang magsakripisyo at ialay ang kanilang buhay para sa kanilang minamahal. Ngunit may iba rin na handang hamakin ang lahat. Mapasakamay lamang ang nilalang na iniibig. Simulan natin ang isa na namang kwento ng kababalaghan na ating pamamagatan. Ang itinakda sa isa na namang gabing ng lagi. Sunugin! Sunugin! Sunugin niya! Sunugin yan! Binibintang niyo sa akin. Maawa kayo sa akin. Pakiusap. Sunugin! Sunugin! Mahalan, pinagtaksilan ka niya. At may batas tayo na ang mga lalaking taksil dapat parusahan ng kamatayan. Hindi kita pinagtaksilan. Pinagsamantalaan niya ako. Maniwala ka sa akin. Kahit kailan, hindi ko magagawang pagtaksilan ka dahil mahal kita. Kamahalan, huwag mo siyang pakinggan. Ikaw ang susunod na si Sagre ng 5 mundo. Ipakita mo sa amin na karapat dapat kang mamuno sa amin. Sunugin! Huwag kang makinig sa kanila. Pakiusap. Maawa ka sa akin. Sunugin! Wag! Wag! Ah! Kayo ang pumatay sa akin. Babalikan ko kayo. Isinusumpa ko. Sa pagbabalik ko, dadanak ang dugo sa 5 mundo. Ah! Panaginip lang pala. Ano ba yun na panaginipan ko? Nakakatakot. Bumukas yung pinto. Ma? Kayo po ba yan? Heldin. Ma? Tinatawag niyo po ako? Teka. Makabangon muna. Krishna, halika. Krishna, halika. Ma? Gising na po ba kayo? Krishna, naririnig ko na tinatawag mo ko. Bakit, may problema ba? Narinig ko po kasi na tinatawag niyo ako. Hindi, anak. Kakagising ko lang. Baka naman naalimpungatan ka lang. Siguro po. Ma? Hindi po maganda yung napanaginipan ko kanina. Panaginip lang yon. Ay, patulog ka na. Sige po. Sandali, anak. Bakit po? Yung tumatawag ka mo sa'yo? Boses, ano siya? Boses babae po. Akala ko nga po kayo yun. Krishna, makinig ka sa akin. Sakaling marinig mo ulit yung boses na yon na tumatawag sa'yo, huwag mong papansinin. Sabihin mo agad sa akin. Opo, ma. Krishna, handa ka na ba sa field trip nyo ngayon sa Laguna? Opo, ma. Naayos ko na po yung mga dadalhin ko. Magni-nature trail po kami sa Lake Lumot sa Cavinti. Kaya magdadala po ako ng ekstrang damit. Anak, mag-iingat ka doon, ha? Ay, siya nga pala. Hinanda ko na yung mga dadalhin mong pagkain.
Ayan, nandiyan na sa loob ng bag. Ang daming pagkain po nito, Ma. Kung hindi mo mauubos, i-share mo na lang sa mga kaklase mo. Ma? Bakit po may isang maliit na garapon ng asin dito sa bag? Dalhin mo yan, anak. Kakailanganin mo yan. Aanin ko naman po ang asin. Pangontra yan. Pangontra po saan? Basta, anak. Dalhin mo yan. Magagamit mo yan sakaling magkaroon ng aberya. Okay. Mhm. Siya nga po pala, Ma. Malapit na po ako mag-birthday. 15 anyos ka na. Kailangan natin doblehin pa ang pag-iingat. Sa Pasko po ba, babalik tayo ng Zamboanga? Para magkasama-sama tayo ni na Papa, JJ, Maman at Maymay? Dito lang muna tayo, anak, sa Maynila. Hindi rin pwedeng pumunta dito ang papa at mga kapatid mo. Delikado. Delikado saan? Ay, sa totoo lang po, nalilito na ako. Marami po kayong hindi na ipaliliwanag sa akin. Bakit po kailangan nating lumayo sa kanila? Bakit dito pa tayo sa Maynila kailangan manirahan? May tinataguan po ba tayo? Oo. Sino? Sino pong tinataguan natin? Krishna. Sige na, magbihis ka na. Malilate ka na sa field trip ninyo. Bilis na, bilisan mo! Ikaw na lang iniintay! Bilis! Sandali lang. Inihika na naman ako. Makuha ko nga sa bag ko yung inhaler. Eto. Heldin, mahal ko. Heldin, mahal ko. Bilis na! Bakit mo naman eh? Heldin, mahal ko. Heldin, mahal ko. Teka, nasaan yung mga kaklase ko? Engelbert! Marjorie! Esther! Angelo! Jason! Rachel! Joshua! Heldin, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Nasaan na kayo? Huwag niyo akong iwan dito! Hindi ko na kaya! Heldin, Sino ka? Umiikot ang paningin ko. sa wakas, nagkita ulit tayo. Mahal ko. Bilis na! Nasaan ka? Krishna! Ayun si Krishna! Nakahandusay sa lupa! O nga! Lapitan natin! Walang malay si Krishna. Ay, oo nga! Krishna! Gising! Uy! Gising! Heldin, mahal ko. Heldin, mahal ko. Umaga na pala. Kailangan ko nang bumangon. Anak? Krishna, gising ka na ba? Opo, Ma. Bukas po yung pinto. O anak, kamusta na yung pakiramdam mo? Ayos na po ako, Ma. Alam mo, sobra ako nag-alala nung mabalitaan kong nawala ka dun sa bundok. Buti na lang, nakita ka ulit nila. Sinumpong po kasi ako ng hika habang nagte-trekking kami. Pero bago po ako mawala ng malay, may tumulong po sa akin napakagandang babae. Nagkamali na lang po ako nung nasa loob na ako ng bus. Heldin, mahal ko. Heldin, mahal ko. Ma? Oh, bakit, Krishna? Anak, natutulala ka. Teka, ano ba nangyayari sa'yo? Wala po, Ma. Nasaan ako? Anong lugar to? Alam ko nasa bahay ako. Paano ako napunta dito?
Heldin, Ha? Sino ka? nagbalik ka. Masaya ako at nakabalik ka na. Teka, hindi Heldin ang pangalan ko. Ikaw si Heldin. Heldin Lamarck. Miss, nagkakamali ka yata. Krishna Senga ang pangalan ko. Natupad ang propesiya. Magkakasama na tayo ulit. Sandali, nalilito ako. Sino ka ba? Teka, naalala kita. Ikaw yung magandang babae sa bundok na nagligtas sa akin. Ako nga. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? At saka, sino ba si Heldin Lama? Kung sino man yun. Ako si Deyanira, ang sisagre ng 5 mundo. At ikaw si Heldin Lamarck, ang lalaking nakatakda sana na makaisang dibdib ko. Ate Bambi, Pasok ka, Danilo. ano pa nangyari sa pamangking ko at pinapunta mo ako dito? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa anak ko. Kanina, habang nag-uusap kami, bigla na lamang siya natutulala. Tapos, ilang saglit lang, hinimatay siya. Tapos ngayon, eto, mataas ang lagnat niya at para siyang kinukumbulsyon. Ay, Danilo, alam kong ikaw lang ang makakatulong kay Krishna dahil doktor ka. ay sige. Dalhin mo ako sa pamangking ko. Ayan, yan si Krishna. Ba, inaapoy siya ng lagnat. Pero huwag kang mag-alala. Akong bahala kay Krishna. Mahal ko. Mahal ko. Nandito na ako. May binubulong si Krishna, ate. Mahal ko. Mahal ko. Nandito na ako. Anak, ano yung sinasabi mo? Mahal ko. Mahal ko. Danilo, gumawa ka na ng paraan. Dali na. O ano? Bakit natigilan ka? Mukhang hindi doktor ang kailangan ni Krishna. Ha? Si Kuya Tino ang kailangan ng anak mo. Kailangan niya ng isang pare. Naingkantong anak mo, Bambi. Paano mo nasabi, Kuya Tino? O, tignan mo yung sa kamay na, oh. Sa bandang pulso. May namumuong pasa. Ganyan yung nangyari sa akin dati nung maingkanto ko. Tignan mo. Hindi na siya natatanggal, oh. Habang buhay na itong nasa katawan ko. Anong gagawin natin, Kuya Tino? Walang laban ng engkanto sa kapangyarihan ng Diyos. Pero Bambi, Pero ano? Ano nangyayari kay Krishna? Bakit siya nangingisay? Danilo! Danilo! Si Krista, dali! Ano nangyayari? Nangingisay si Krishna! Danilo, please, gawin mo ng paraan! Iligtas mo ang anak ko! Ibalik mo ako sa amin. Pakiusap. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako masamang nilalang. Paano ako nakakasiguro na totoo yung sinasabi mo? At saka, sino ka nga ulit? Ako si Deyanira, ang sisagre ng 5 mundo. Si Sagre? 5 mundo? Ano yun? Sisagre, pinuno. Ako ang pinuno ng 5 mundo na nag-alyansa laban sa mga masasamang maligno. Maligno? Teka, anong klaseng nilalang ka? Malalaman mo ang kasagutan kung sasama ka sa akin. Halika, ipakikita ko sa iyo ang aking imperyo. Siguradong mamamangha ka sa mga makikita mo. Kumusta na si Krishna? Huwag kang mag-alala. Kanina pa bumaba ang temperatura niya. Normal na ang lagay ng anak mo. Ay, salamat sa Diyos kung ganoon. Ma, Oh, Bambi, gising na si Krishna. Anak, kumusta ka na? Ano na ang pakiramdam mo? Masyado mo kami pinag-aalala. bakit? Ano po bang nangyari habang wala ako?
Ang taas ng lagnat mo kanina. Tapos nangingisay pa ang buong katawan mo. Sobra akong kinabahan, anak. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. May pinuntahan lang po kasi ako. Pinuntahan? Maganda yung pinuntahan ko, Tito Danilo. Parang paraiso. Maraming bulaklak at puno. Tapos may 2 araw pa akong nakita sa asul na kalangitan. 2 araw. Hyduria. Ha? Ano yun, Kuya Tino? Hyduria. Yun ang mundo ng mga engkanto. Ma, bakit bigla niyo naisipang mag-impake ng mga gamit natin? Bakit? Babalik na po ba tayo ng Zamboanga? Hindi, anak. Kung ganun, saan po tayo pupunta? Lilipat tayo sa lugar kung saan magiging maayos at normal ang buhay mo. Pero normal naman po ang buhay ko dito. Hindi, anak. Yung nangyari sa'yo na isang gabi, hindi normal yun. Ma, nananaginip lang po ako noon. Hindi, anak. Yung ikinuwento mo sa akin na babaeng nagligtas sa'yo doon sa bundok, isa yung engkanto. Gusto kanyang kunin sa amin. Hindi naman po siguro, Ma. Minsan na nangyari yun sa Tito Tino mo. Kinuha siya noon ng isang engkanto. Buti na lang at may tumulong sa amin na albularyo at nabawi ulit namin ang tiyuhin mo. Krishna, ayoko mangyari yun sa'yo, anak. Krishna. Krishna. Anak, natutulala ka na naman. Wala po to, Ma. Tulungan ko na po kayong mag-impake. Krishna. Krishna. Anong ginagawa mo dito? Halika. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Magtiwala ka lang. Hindi kita ipapahamak. Krishna? Krishna, gising ka na? Ngayong araw na tayo lilipat ng bahay. Krishna? Ah, wala sa kwartong anak ko. Krishna! Anak! Nasaan ka na? Anak! Ang ganda. Dito ako nakatira. Itong lugar natin, isa lang to sa 5 mundong pinamumunuan mo. Tama? Oo. Pero sa 5 mundo, Hyduria, ang mundo ng mga engkanto, ang pinakamaganda. Hyduria pala ang tawag sa mundo nyo? Akala ko kasi noon, Encantadia ang tawag sa mundo nyo. Ano pa yung 4? Igrabustia, ang tawag sa mundo ng mga duwende. Dalvedami naman, ang sa mga kapre. Sefiro Magindara, sa mga sirena at sireno. At ang huli, Hayagreva, ang mundo ng mga tikbalang. Okay. Lahat ng mga nilalang sa horror movies na napapanood ko, ikaw pala ang pinuno. Kayong mga taga-tiyera, masasama ang tingin nyo sa amin. Pero hindi kami masasama, Krishna. Alam ko yun. Kahit hindi mo sabihin. Nararamdaman kong mabait kang nilalang. Ay. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng gabi na may 16 na buwan. Tapos pag umaga, 2 araw ang makikita sa kalangitan. Krishna, Nasaan na pala si Heldin? Anong nangyari sa kanya? namatay siya bago kami ikasal. Ganun ba? Pero nagbalik ka. Siguro kamukha ko siya. Pero pasensya ka na. Hindi talaga ako si Heldin. Sumama ka na sa akin. Pinapangako ko sa'yo, magiging maganda, masaya ang buhay mo sa aking piling.
pagsisilbihan ka. Lahat ng gusto mo masusunod. Lahat igagalang ka. Pero paano ang pamilya ko? Yung mga tao nagmamahal sa akin, hindi ko sila pwedeng iwan. Huwag ka sanang magalit, pero hindi ako sasama sa'yo. Nawala na sa akin si Heldin. Kaya hindi ko hahayaang pati ikaw mawala sa akin. Deyanila, Patawarin mo ko, Krishna. Pero hindi na kita pakakawalan. Akin ka na. Akin ka lang! Isang linggo nang nawawalan si Krishna, Kuya Tino. Anong gagawin natin? Kasalukuyan ang hinahanap ng mga pulis si Krishna. Huwag ka nang mangamba. Huwag mangamba! Nawawalang anak ko! Hindi ko alam kung makikita ko pa siya, kung buhay pa siya o ano! Tama si Kuya Tino. Huwag kang magpanik, ate. Ginagawa na ng mga pulis ang tungkulin nila. At saka, naipanawagan ko na siya sa DZRH at sa iba pang radio station. Mahahanap din natin si Krishna. Ay, ayan, may tao. May tao sa labas. Oh, Baka sige, ano ko sige. yan? Ako na magbubukas ng pinto. Oh, Tito Danilo. Krishna. Ay, Diyos ko. Saan ka lang galing? Ha? Halika nga dito, Krishna! Bakit ka ba umalis na hindi napapaalam sa akin? Saan ka pumunta? Sorry po, Ma. Nagpahangin lang po ako sa labas. Anong nagpahangin? Namimiloso po ka ba? Isang linggo kang nawala! Ha? Ano po? Isang oras lang po akong nasa labas. Krishna, totoo yung sinabi ng mama mo. Isang linggo ka na naming hinahanap. Hindi mo ba sasagutin ang tanong ko? Saan ka galing? May kasama ka ba? Wala. Ako lang po mag-isa. Anak! Sobra mo akong pinag-alala. Huwag mo na sana ulitin ito. Kasi hindi ko kakayanin pag nawala ka ng tuluyan sa amin. Ma, sorry po. Pamangkin, wala ka ba talagang kasamang iba? Wala po. Magsabi ka sa akin ng totoo. Kasama mo ba yung babaeng nakilala mo sa bundok? Ha? Sige. Aaminin ko po. Kasama ko po si Deyanila. Huwag kang sumama sa babaeng yon. Hindi siya tao. Isa siyang engkanto. Alam ko po. Pero hindi naman po siya masama. Lahat ng laman lupa masasama. Krishna, makinig ka sa akin. Kukunin ka lang niya. Kukunin lang niyang katawan at kaluluwa mo. Tapos saalipinin ka lang niya at sasaktan. Eto, Krishna. Kunin mo ito. Isuot mo. Kwintas na may krus na pendant. May bendisyon niyang kwintas na may krus na yan. Huwag na huwag mong tatanggalin yan. Palagi mong tatandaan na ang pananampalataya mo sa Panginoon ang siya mong pinakamatibay na proteksyon laban sa mga masasamang elemento. Matulog ka na, anak. May pasok ka pa bukas. Sige po. Good night. Good night din, anak. Magdasal ka bago matulog. Opo. Krishna. Krishna. Deyanila, anong ginagawa mo dito? Halika. Samahan mo ako. May pupuntahan tayo. Salasa ang tawag namin sa ilog na ito, na nagdurugtong sa mundo ng Haidurya at Sefiro Magindara. Ganun ba? Ang ganda ng paligid. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng alitap-tap. Ang dami nila. Maliwanag tuloy kahit gabi. Siya nga pala. Kailangan kong umuwi agad. Kasi nung isang beses na magkasama tayo, yung isang oras dito, katumbas ng isang linggo. Nagpanik tuloy yung mama ko. Pasensya ka na.
Iba kasi ang takbo ng oras sa tiyera, sa Hydouria. Huwag ka mag-alala. Iuwi kita na ligtas. May dala nga pala ako. Ano yan? Pagkain. May dala akong prutas, ulam at kanin na nakabalot sa dahon. Hinanda ko yan para sa ating dalawa. Habang namamangka tayo sa ilog ng Thalassa. Eto, kunin mo to. Teka, ano to? Kaning itim. Bakit kulay itim? Itim talaga ang kulay ng kanin dito. Huwag kang mag-alala. Kalasa din yan ng kanin na kinakain mo sa tiyera. Dali. Tikman mo na ang kaning itim. Kahit isang subo lang. Pinapangako ko sa'yo. Magbabago ang buhay mo pag kinain mo yan. Krishna! Alas 5 na ng umaga. Gumising ka na. Krishna? Sandali nga. Krishna? Ha! Nawawala na naman ang anak ko! Krishna! Krishna! Nasaan ka na? Anak! Ah! Anak! Ay, teka. May nakahandusay sa bakuran. Ay, Diyos ko po! Ang anak ko! Anak! Anak, ano nangyari sa'yo? Gumising ka, anak! Kumusta ng anak ko, Danilo? Ayos na ang lagay ni Chris na ate. Hayaan na lang natin siya magpahinga. Sobra na ako nangangamba sa nangyayari sa anak ko. Si Kuya Tino, kahit isa siyang pare, wala siyang magawa para mapigilan ang engkanto. Gusto ko labanan ng lahat ng lamang lupa na gustong kumuha sa anak ko, pero hindi ko alam kung paano. Si Apo Insyong, hindi pa siya yung lumaban sa engkanto para mabawi si Kuya Tino. At siya din yung nagpaalis ng sumpa ng maligno sa asawa mong si Kuya Nestor. Pero matagal na panahon na yun. Baka patay na si Apo Insyong. At saka nasa Zamboanga pa yung albularyo. Kung kinakailangan ninyong bumalik ni Krishna sa Zamboanga, gawin niyo. Pero Danilo, hindi kami pwedeng bumalik ni Krishna. Lalo na't malapit na siya mag-16. Bakit, ate? Ano ba mangyayari kay Krishna pagsapit niya ng 16? Krishna, anak ko. Babalik ako ng Zamboanga para bisitahin si Apo Insyong. Kung kinakailangang dalhin ko siya dito sa Maynila, gagawin ko. Alang-alang sa anak mo. Tito Tino? Krishna, mabutit gising ka na. 3 araw kang tulog. Ha? Talaga po? Oo. Kumusta nalagay mo? Maayos naman po ako. Kasama mo ba siya? Yung engkanto? Opo. Magkasama nga po kami. Yung kwintas na ibinigay ko sa'yo, dapat sinusuot mo yung palagi. At saka kapag matutulog ka, huwag mo kalilimutang magdasal sa Panginoon. Tandaan mo, walang sinumang engkanto ang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. O eto, kunin mo itong rosaryo. Opo. Binalak din akong kunin ng engkanto dati. Pero itong rosaryo at ang matibay na pananampalataya ko sa Diyos ang tumalo sa Kanya. Bakit po kayo gustong kunin ng engkanto noon, Tito? Ikakasal na sana ako sa aking kasintahang si Ana. Pero ang hindi ko alam, may isang engkantong umibig sa akin. Binalak niya akong kunin. Nung umayaw ako, namatay sa aksidente si Emma. Halos magunaw noon ang mundo ko, Krishna. Pero nagmatigas ako sa engkanto. Ano po ang sumunod na nangyari? Nagalit ang engkanto
At binalak niyang patayin ang kapatid ko. Ang mga kapatid ko. Ang mama at tita Brenda mo. Kaya nagdesisyon akong magpakuha na lang sa engkanto. Buti na lamang, dumating ang isang albularyo at nagapi niya ang engkanto. Simula noon, natahimik na ang buhay ko. Ano pong pangalan ng engkantong umibig sa inyo? Si Deyanira, ang reyna ng 5 mundo. Sige na anak, matulog ka na. May pasok ka pa bukas, kailangan mong bumawi. Marami ka ng absent sa klase. Good night po, Ma. Good night anak. Huwag mong kakalimutan magdasal bago matulog. Ma? Mm. Bakit po kayo may hawak na lock? Kakandado niyo po ba ako sa kwarto? Anak, sana naiintindihan mo ko kung bakit kailangan kong gawin ito. Sige po, Ma. Matutulog na po ako. Krishna, halika. Sumama ka sa akin. Dayanila, ano ba talagang kailangan mo sa akin? Gusto mo lang ba akong kunin para maging asawa mo? O may iba ka pang dahilan? Krishna, Kilala mo si Celestino Gomez? oo. Kilala ko siya. Paano mo nalaman na? Tiyuhin ko siya. At naikwento niya sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Kasama na yung mga binalak mong masama laban sa pamilya namin. Ganun ba? Papatayin mo ba ako o ang pamilya ko sakaling tumanggi akong maikasal sa'yo? Hindi ko magagawa yun. Mahal mo lang ba ako dahil kamukha ko yung Heldin na dapat mong mapapangasawa? Ano bang nangyari kay Heldin? Tumanggi rin ba siya sa'yo na magpakasal kaya pinatay mo siya? Tama na, Krishna! Lumayo ka na sa akin! Hindi! Hindi! Wala! Ano man ang sinabi ni Celestino tungkol sa akin? Aaminin ko! Totoo yon! Pero nagawa ko lang yun ang dahil sa pagmamahal! Ang tunay na pagmamahal, hindi persahan. May respeto. Kung hindi ka mahal ang taong mahal mo, tanggapin mo. Ikaw, mamahalin mo ba ako? Kung ganyan ang pinapakita mo sa akin, hindi. Matapang ka, ha? Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin kita at paglilingkuran mo ko habang buhay! Krishna! Krishna, ano na nangyayari na sa loob? Ha? Nakahandusay sa sega, anak ko! Krishna! Krishna! Bambi, anong balita kay Krishna? Ilang oras na siya walang manay. Mahina pa rin ang puso niya. Anong gagawin ko, Kuya Tino? Kahit ilang beses ako magdasal, ayaw tigilan ng engkantong anak ko. Laksan mo loob mo. Naniniwala akong kaya ni Krishna ang labanan ng engkanto. Ate Bambi! Oh. Ate Bambi! Kuya, si Danilo, ikaw na magbukas Oo, ng sige. pinto. Danilo, Apo Insong? Basta na, Padre Tino. Matagal tayong hindi nagkita. Nasaan na ba yung batang na-engkanto? Dala ko na yung mga kakailanganin natin. Meron akong holy water, ilang lumang palaspas na nakuha ko sa simbahan, at itong krus na sintanda pa ng kalulolohan natin. Padre, magsimula ka na habang hinahanda ko ang iba pang mga pangontra. O, sige po, Apo Insong. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Anong ginagawa ni Apo Insyong Danilo? Tuob. Isang ritual para itaboy ang masasamang espiritu. Ito ay ang pagpapakulo at pagsulog ng iba't ibang uri ng damo sa bao at inilalagay sa ilalim ng higaan ni Krishna. Pax Domine!
et cum Espiritu. Sa ngalan ng Diyos, ikaw na masamang nilalang, magpakita ka sa amin at isuko mong kaluluwa ng aking pamangkin. Manus decat ego impas. Dayanila, harapin mo ako. Ibalik mo sa amin ang kaluluwa ng pamangkin ko. Celestino! Insyong! Sa wakas, nagkita tayo uli. Ibalik mo sa amin si Krishna. Dahil kung hindi, harapin mo ang parusang ipapataw sa iyo ng Panginoon. Hindi! Hindi ko ibabalik sa iyo si Krishna! Dahil akin siya! Akin na siya! Akin lamang! Nasaan ako? Anong lugar to? Bakit ang dilim? Ginoo, nasa kastilyo po kayo ng si Sagri. Ha? Sino ka? Sandali. Isa ka bang duwende? Ako po si Eugene, taga-Ingrapos niya. At inatasan ng si Sagri na maging alalay ninyo. Kasama ko po si Taimo. Ayan po si Taimo, Ginoo. Pero hindi siya nagsasalita. Anong klaseng nilalang siya? Dami po siya. Kung ganon, isa siyang kapre. Nga pala, ako si Krishna. Pero sa nakaraang buhay mo, ikaw si Heldin Lamarck. Kamahalan. Nagbalik ka sa mundong ito para tuparin ang iyong sumpa. Sumpa? Anong sumpa? Ito na ang simula ng pagdanak ng dugo sa 5 mundo. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, inuutosan kitang ibalik mo ang kaluluwa ng anak ko. Hindi! Hindi ko ibabalik sa inyo si Krishna! Hindi! Malakas ang kapangyarihan ng engkanto. Manus decat ego impas. Ikaw na isang engkanto. Ibalik mo ang hinihingi namin sa iyo. Kung ayaw mong makulong sa Hades ng habang buhay. Sa ngalan ng Panginoon, ibalik mo ang pamangkin ko. Ano nangyayari sa katawan ni Krishna? Nagliliwanag ang katawan niya. Kuya, anong nangyayari? Kukunin ko na si Krishna! Akin na siya! Krishna! Anak ko! Biglang naglaho ang katawan ni Krishna. Dayanila! Nasaan ka na? Dayanila! Saan napunta ang katawan ng anak ko? Kuya Tino! Abuin siya! Anong nangyari? Wala na. Wala na ang anak mo. Hindi! Kinuha na siya ng tuluyan ng engkanto. Hindi kita maintindihan. Ano bang sumpa yung sinasabi mo? At saka sino ka ba? Yan si Arbitano Ritimor. Nakababatang kapatid ng si Sagri at isa sa ikinagalang na pantas. 15 taon ang nakararaan nung ikaw pa si Heldin Lamarck. Nag-iwan ka ng sumpa sa amin na babalik ka para maghigante. At ang pagbabalik mo ang siyang magdudulot ng matinding gera sa pagitan ng 5 mundo at ng mga maligno. Seryoso? Sinabi ko yun? Diyos ko po! Bakit ako nagliliwanag? Anong nangyayari sa akin? Kasalukuyan nagsasanib ang iyong katawang lupa at ang iyong espiritu. Nawala na yung liwanag. Ano nang nangyari? Huwag kang mag-alala. Walang masamang nangyari sa'yo. Ang kamahalan! Parating! Kamahalan. Kamahalan! Krishna, Pakiusap na yan, Nila. Ibalik mo na ako sa mundo ko. hindi ka na babalik ng tiyera.
Dahil nandito na sa Haydurya ang katawan at kaluluwa mo. Pero hindi pwede. Simula ngayon, ito na ang mundo mo. Huwag kang matakot. Dahil oras na may kasal tayo, mamahalin kita ng buong tapat at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng iyong nais. Mapasaya lamang kita. Kuya Tino, ano na gagawin natin? Hindi naman po pwedeng hayaan ko na lang kunin ang engkantong anak ko. Ginawa ko ng lahat ng lalalaman ko. Kayo, Apo Insyong, paano ko mababawi ulit ang anak ko? Patawarin mo ko, Bambi. Pero wala na tayong magagawa. Kinuha na ng engkanto ang katawan ng anak mo. At wala nang nakababalik. Oras na kinuha na ito ng engkanto. Nangyari ng kinatatakutan ko. Pinagbubuntis ko pa lamang si Krishna. Alam kong balang araw kukunin din siya sa akin ng mga laman lupa. Anong ibig mong sabihin, ate? Kaya kami umalis ni Krishna ng Zamboanga dahil tinatago ko ang anak ko sa mga nilalang na yon. Kahit masakit sa akin na iwan si Nestor at ang ibang mga anak namin, ginawa ko pa rin para mailigtas lamang si Krishna. Bakit naman siya kukunin ng mga nilalang? Dahil nakipagkasundo ako sa isang maligno. Ano? Nung namaligno si Nestor at halos mamatay na, may nagpakita sa akin na maligno. Tatanggalin daw niya ang sumpa niya kay Nestor, kapalit ng pinagbubuntis ko. Dahil ayoko mawala sa akin ang asawa ko, kaya pumayag ako. Gumaling si Nestor. Pero kukunin ng maligno si Krishna pagsapit niya ng 16 na kaarawan. Kung ganon, hindi ko pala natalo yung malignong sumumpa sa asawa mo. Pero sana, hindi ka kagad nakipagkasundo sa malignong yun. Sandali. Ah. Walang kinalaman ang pakikipagkasundo mo sa maligno sa nangyari ngayon sa anak mo. Magkaiba ang maligno sa engkanto at magkaaway sila. Wala na ba talagang pag-asa na mabawi uli natin si Krishna? Wala nang pag-asa. Sandali. May isa pa palang paraan para makabalik ulit ang anak mo. At ano yun, Apo Insyong? Kailangang pakasalan ng anak mo ang reyna ng mga engkanto. Diyos ko, tulungan niyo po sana ako na maibalik ang anak ko. Alam ko, mas makapangyarihan kayo kaysa sa mga nilalang na yun. Pakiusap. Pakiusap. Ang lakas ng hangin. Teka, parang nagkakaipo-ipo. Bambi! Diyos ko po! Natatandaan mo pa ba ako at yung kasunduan natin? Serafa, ang reyna ng mga maligno. Nandirito ako para kunin ang napagkasunduan natin. Nasaan na ang iyong anak na lalaki? Hindi mo makukuha ang anak ko! May kasunduan tayo! Pinagaling ko ang asawa mo! Pero ang kapalit, ang panganay na anak mong lalaki, hindi mo pwedeng baliin yun! Dahil kapag hindi ka tumupad sa usapan... Ah! Diyos ko po! Nakikita mo ba yung bagong mga alagad ko? Handa sila para pagpira-pirasuhin ka at ang iyong buong pamilya! Ngayon, sabihin mo sa akin, nasan na ang iyong anak? Kinuha na siya! Kinuha na siya ng engkanto! Engkanto? Sino? Si Dayanila!
talaga? Salamat. Oding, kamukha ko ba talaga si Heldin? Oo, Ginoo. Kaya hindi ako makapaniwala nung una kitang makita. Ano bang nangyari kay Heldin? Bakit siya nag-iwan ng sumpa sa inyo? Anak si Heldin ng kilalang rebelde at pinuno ng mga maligno na si Rapa. Kamahalan! Nandito po pala kayo uli. Krishna, si Serafa, ang dahilan kaya madalas magkagulo sa limang mundo. Wala siyang puso. Gusto niyang alipinin lahat ng mga nilalang na naririto. Hindi yun hinayaan ni Sagre de Yanila. Kaya ipinadala niya sa limang mundo ang kaisa-isa niyang anak na lalaki para mag-espiya. Ngunit iba ang naganap. Kasalukuyang naghahanap ng mapapangasawa ang si Sagre nang makilala niya si Heldin. Nagkaibigan ng dalawa na siyang pagtutol ni si Rapa. Bakit naman namatay si Heldin? Ikakasal na si Sagre at si Heldin nang maakusahan ng huli na nangangaliwa. Nagalit ang si Sagre at inuutos na patawan ng parusang kamatayan si Heldin. At nag-iwan nga siya ng sumpa bago mamatay. Matagal nang dumadanak ang dugo sa limang mundo dahil sa pagre-rebelde ni Serafa. Krishna, magulo ang buhay dito. At lalong gugulo pag nalaman ni Serafa na nagbalik si Heldin sa katauhan mo. Ginoo, sila ang mga sundalo ng Hydoria. Kada gabi nagmamarcha sila dito sa harap ng maraming nilalang. Mga magigiting na babae at lalaki, mga malalakas. Sa limang mundo, sila ang nangunguna sa labanan. Ganun ba? Ibig sabihin, natatalo nila ang mga maligno? Oo! Noong isang araw, nilipol silang lahat ng mga sundalo ng Hydoria. Walang natitirang buhay. Puro dugo sa paligid. Diyos ko po! Oding! Anong mga halimaw yun? Ginoo! Tumakbo na tayo! Oo, Oding! Deyanira! Harapin mo ko! At ang mga halimaw ko! Deyanira! Ligtas na tayo dito, Ginoo! Kunin mo yung isang espada dyan para maipagtanggol mo ang sarili mo sakalang dumating ang mga halimaw dito. Anong klaseng halimaw sila, Oding? Para silang mga leon na may sungay at ang buntot nila parang sa ahas. Mga alagad sila ni Serafa. Oding, ikaw ba yan? Kasama mo ba si Krishna? Ginoo! Si Arbitano! Ritimor! Nasa labas! Papapasukin ko lang! Kamahalan! Ano pong ginagawa niyo rito? Ang si Sagre! Nakikipaglaban na si Sagre sa mga kampo ni Serafa. Marami na ang namamatay sa hanay natin. At dahil sa'yo, Krishna! Ha? Anong kasalanan ko? Ikaw ang pakay ni Serafa. Ngunit ayaw kang isuko ng aking kapatid. Maraming dugo ang dumaranak. At patuloy na dadanak hanggat nandito ka sa Hydoria. Mawalang galang, kamahalan! Pero wag sana ninyong sisihin ang Ginoo sapagkat hindi niya yun kagustuhan. Isusuko kita sa kanila, Krishna! Ano? Pero kamahalan! Rey Timor! Nasaan ang lalaki? Rey Timor, ano ba? Bitiwan mo nga ako? Siya ang hinahanap mo, Serafa! Kaya itigil mo na ang pagpatay at paninira sa aming mundo! Mga alagad! Kunin niyo ang lalaking yan! Ano ba kailangan mo sa akin, ha? Ano?
Anong gagawin mo sa akin? Bakit may itim na usok na pumapalupot sa katawan ko? Sasama ka sa akin! Kailangan kita! Kailangan ko ang katawan mo para maibalik sa aming mundo ang aking yumaong anak, si Heldin Lamar! Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Tama lang yung ginawa ko para sa kapakanan ng lahat. Kahit ipapatay mo pa ako sa mga sundalong ito, kamahalan, wala na si Krista! Wala na! Tama na! Huwag niyo nasaktan si Ray Timor. Kamahalan, bilang kapatid mo, gusto kong maging maligaya ka. Pero kung ang kaligayahan na yon ang maglalagay sa atin sa panganib, kailangan ko yung pigilan. Sana maintindihan mo. Wala ka sa posisyon para sabihin sa akin. Ako ang sisagre ng 5 mundo. Yung ginawa mo, isang karuwagan yon, Ray Timor. Ikinahihiya kita bilang kapatid ko. Ano? Hahatulan mo rin ba ako ng kamatayan tulad ng ginawa mo kay Heldin? Sige! Patayin mo na ako! Total! Nararapat lang yun sa akin! Hindi ko gagawin yan. Dahil kapatid kita. Hindi totoo na nagtaksil sa'yo si Heldin! Gawa-gawa ko lang ang lahat! Anong sabi mo? Nagsinungaling ako! Gumawa ko ng kwento para hindi matuloy ang pag-iisang dibdib ninyo ng malignong yon! Bakit? Bakit mo ginawa yon? Hindi ko masisikmura na balang araw pamumunuan tayo ng mababang uri ng nilalang! Ako ang pumatay kay Heldin Lamar! Wala kang kasing sama! Kaya ano pang hinihintay mo? Ipabitay mo na ako! Bilang parusahan sa ginawa mo, Ray Timor, mas masahol pa sa pagbitay ang ihahatol ko sa'yo! Tinatanggalan na kita ng titulo bilang arbitano! Ipatatapon din kita sa tiyera, sa mundo ng mga tao! Mabubuhay ka doon bilang pinakamababang uri ng nilalang! At kahit kailan, hindi ka na makatatapak sa alinman sa 5 mundo! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Manahimik ka! Ilang sandali na lamang at makakabalik na ulit ang aking anak. Bakit ako? Dahil ikaw ang itinakda. Ang katawan mo ay perpekto para sa niba ng espiritu ng aking anak na si Heldin. Kung ganun, papatayin mo ako? Huwag kang mag-alala. Hindi masakit at masaklap ang pagkamatay mo. Sisimulan ko na ang ritual. Huwag! Lumayo ka sa akin! Parang awa mo na! Adoni Elumna Shartadoni Aboni Bargan Setam Eldin Lamarck Kasme Satanar Umrita Dosem Sharta! Itigil mo yan! Deyanila! Anong ginawa mo sa alagad ko? Magpapayag ka! Dahil natalo na namin ang mga alagad mo na nasa labas ng kuweba, huwag mong patayin si Krishna! Tayo magduos! Huli ka na, Deyanila! Dahil ilang minuto na lang, mamamatay na siya at ikaw na ang susunod sa kanya! Pinatay mo ang anak ko! Kaya dapat magbayaran mo! Dapat sa'yo mamatay! Ang dapat mamatay! Masamang nilalang! Nila! Ang gusto ko lang, may balik ang anak ko! Hindi mo na maibabalik pa si Heldin. Tanggapin mo na lang!
Krishna! Hindi pwede ito! Hindi! Oding, kumusta na ang lagay ni Krishna? Kamahalan, maayos na po ni ang tibok ng puso niya. Pero hindi pa rin po siya nagkakamalay. Krishna, patawarin mo ko kung nilagay ko sa panganib ang iyong buhay. Ano po ang plano ninyo, kamahalan? Ibabalik na po ba niyo siya sa kanyang pamilya sa oras na magkamalay siya? Kamahalan, Krishna, salamat at nagkamalay ka na. anong nangyari? Paano ako napunta dito? Iniligtas kita kay Serafa. Huwag kang mag-alala. Wala nang manggugulo pa sa atin. Nalipol na natin ang mga kuta ng maligno. Ganun ba? Gusto kong bumangon. Oh, aalalayan na kita. Siya nga pala. Nagpahanda na ako ng pagkain sakaling magutom ka. Sige. Salamat, kamahalan. Salamat at sinamahan niyo ako ngayon, kamahalan. Masaya ako dahil mabuti na ang lagay mo. Mabuti't wala masyadong mga ulap ngayon. Kitang-kita ang bugaw na langit. Krishna, nalulungkot ka ba? Gusto mo na bang bumalik sa mundong pinanggalingan mo? Oo. Gusto ko ulit makita ang tiyera. Pero ayaw din kitang iwan, kamahalan. Krishna, Kung aalokin mo pa rin ako ng maging iyong kabiyak, maluwag ko yung tatanggapin. Handa ako na manirahan dito na kasama mo. Mamahalin kita ng buong tapat, Dayanila. At handa akong pagsilbihan ka habang buhay. Krishna, handa ka na bang humarap sa milyon-milyong mga nilalang bilang aking asawa? At katuwang sa pamumuno? Medyo kinakabahan lang ako. Pero handa na ako. Mga kamahalan, handa na po ang lahat. Tayo na po! Tara, harapin na natin sila. Mga mamamayan ng 5 mundo! Salubungin natin ng masigabong palakpakan ang ating mahal na si Sagri Dayanila! Mabuhay si Sagre Dayanila! Mabuhay! At ating kilalanin ang butihing kabiyak ng ating si Sagri! Si Sagrino Krishna! Ng Kerala! Salubungin natin siya ng isang masigabong palakpakan! Mabuhay! Ate Bambi, ba't hindi ka pa pumapasok sa loob? Hinihintay ka na ni Nestor sa loob. Hinihintay mo pa rin ba si Krishna? Umaasa pa rin ako. Hanggang ngayon, nababalik ang anak ko. Ilang buwan na rin siyang nawawala. Sana bumalik na ang anak ko. Ang lakas ng ihip ng langit. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Sandali. Danilo! Si Krishna! Krishna? Bambi, puntahan natin ang anak mo. Krishna! Krishna, anak ko! Anak ko! Ma? Nagbalik ka, pamangkin. Salamat sa Diyos. Anak? Hindi ka pa ba matutulog? Tatapusin ko lang po itong isang chapter ng nobelang tinatype ko. At kailan mo pa naisipang sumulat ng nobela?
Dati naiinis ka kapag pinasusulat kayo ng team writing ng teacher mo. Nagbabago ang panahon, ma. Siya nga po pala. Pag Lunes hanggang Biyernes, dito po ako lalagi sa bahay. Pag Sabado at Linggo naman, doon ako sa kabila. Sige, anak. At saka pag bibigyan niyo po ako ng pagkain, huwag niyo pong lalagyan ng asin. Pero anak, pag hindi ko nilagyan ng asin ng pagkain... Basta huwag niyo pong lagyan. Sige. Sa susunod. Krishna, Bakit po? tungkol kay Dayanila. 16 ka pa lamang. Napakabata mo pa para mag-asawa. Asawa ko na po si Dayanila. Ikinasal po kami sa tradisyon ng mga engkanto. Si Sagrino na ako. Pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa 5 mundo. Ito ang kapalaran ko, ma. Nakatakda akong maging ganito. Sige, anak. Matutulog na ako. Ikaw, magpahinga ka na rin kung kinakailangan. Good night. Mabuti naman, Bambi. At naisipan mo kung dalawin dito sa simbahan. May problema ka ba? Kuya Tino, si Krishna, Oh, bakit? Anong problema na naman sa kanya? nag-iba na ang anak ko. Tahimik. Tapos, ang lamig ng trato niya sa akin. Minsan kinikilabutan ako kapag kasama ko siya, Kuya Tino. Parang hindi siyang anak ko. Huwag mong pag-isipan ng ganyan ang anak mo. Baka may trauma pa siya sa nangyari sa kanya. Kaya ganun ang mga kilos niya. Bambi, kailangan ka ng anak mo. Bakit hindi pa kayo kumakain, ma? May problema ba kayo sa akin? Hindi ikaw ang anak ko. Paano niyo po nasabi, ma? Simula nung bumalik ka sa amin, madalas kitang inoobserbahan. Ang dami mong pinagbago. Yung mga hindi mo kayang gawin noon, nagagawa mo na ngayon. Bukod sa... iba ang nararamdaman ko kapag kaharap kita. Nasaan ang anak ko? Ma, ako to. O sabihin na lang natin na katawan pa rin to ng anak mo. Anong ibig mong sabihin? Wala na si Krishna, ma. Patay na siya. At dahil wala na siya, kinuha ko ang katawan niya para maranasan ko ulit ang mabuhay. At para to pa rin ang itinakda sa akin. Tama ka, Bambi. Hindi mo nga ako anak. Oh, Diyos ko! Kung ganon, sino ka? Anong klase kang nilalang? Tingnan mo. Isa na akong tao ngayon. Pero dati, isa akong maligno. Ako si Heldin Lamarck. Ay napapalo ng misteryo at kababalaghan. At dahil nabubuhay na tayo ngayon sa makabagong panahon,
natin siniseryoso ang mga kwentong kababalaghan. Diyan tayo nagkakamali. Dahil totoo ang mga ito. May ibang mga nilalang ang kasabay nating naninirahan dito sa mundo. At marapat lamang na igalang natin ang kanilang eksistensya. At huwag natin silang gambalain. Dito natatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan na ating pinamagatang ang itinakda sa isa na namang galing